Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa, Leo Angeles. Classmate ko siya dati sa isang hosting. Tapos, ngayon supervisor ka, teacher ka, at ikaw nag-host dito sa program nyo. Sabi ko sa kaibigan ko, kay Leo Angeles, baka pwede turuan yung mga magulang na paano papaaralin yung bata, paano hindi babagsak, bulakbol, di ba? Pasakit ng ulo, bakit yung iba nabubuli. So, anong tips natin para maging tumino at gumanda buhay ng kabataan? Okay, so sa mga magulang muna. Alright, so before anything else, thank you Doc Willie. Yes, okay, thank salamat you. sa pag-invite. Okay, siguro number one, unang tip na maaari kong ibigay sa mga magulang o sa mga parents, always remember ang inyong obligasyon at ang inyong responsibilidad sa inyong mga anak ay kailanman ay hindi natatapos kapag sila ay na-enroll mo na o nabigyan ng baon. Okay? So, ang inyong responsibilidad at obligasyon ay patuloy, araw-araw. So, number one tip na maaari ko maibigay para maiwasan natin ang pagbaksak ng inyong mga anak, so dapat well-monitored ang pag-aaral ng inyong mga anak. Like yung mga notebook. So, dapat pag uwi ng bata, galing sa eskwelahan, so dapat pagdating ng bata, so dapat yung notebook laging i-check. Titingnan kung meron bang assignment. Kung ang bata ba ay nagte-take down notes ng mga lesson ni teacher. Okay? So kasi from there, makikita mo whether yung bata ay talagang nag-aaral na mabuti o hindi. At the same time, meron ding connection between the parent and the students. Dapat yung magulang, kung may duda siya, baka mamaya may sulat yung teacher sa magulang, hindi binibigay ng bata. Exactly. So, minsan dapat pupunta siya sa teacher. Pwede yun. Pwede yun. So, dapat, pangalawang tip, dapat, kasi usually, bago mag-start ng klase, nagkakaroon ng parents orientation, especially sa public. So, maraming parents hindi nag-a-attend, busy sa trabaho. Yon ang problema. So, dapat ang mga magulang ay dapat, bago mag-start ang klase, kung ang eskwelahan ay nagpatawag ng orientation, dapat ang magulang ay a-attend. Yes. A-attend siya. Okay. Doc Lisa, dito ka, baka mahulog yung mga gamit. Pangalawa siguro dapat, halimbawa, dahil dapat kuhanin niya yung cellphone number ng advisor. Pwede yun? Pwede yun, oo. Basta sinabi ni Leo Angeles. Oo, pwede yun. Pwedeng kuhanin ang number ni advisor para sa ganun, kung halimbawa ay meron siyang mga katanungan or meron siyang pagdududa sa kanyang anak, whether nagpe-perform ba, may problema ba sa klase. So, una niyang gagawin ay kontakin si teacher advisor. Pag ang bata bumabagsak, nare-retain. Okay. Kasalanan ng bata, kasalanan ng magulang sa experience mo in 20 years in teaching. So generally, Doc, sa ating makabagong sistema ng ating Department of Education, marami na tayong mga iba't ibang paraan na ginagawa ang ating kagawaran para maiwasan ang pagbaksak at pag-repeat ng mga bata. So, for example, halimbawa, first grading pa lang, ang bata ay nakita ni teacher na medyo nagdedelikado. So, ipapatawag ang magulang. Okay? At the same time, syempre yung bata, at bibigyan siya ng mga remediation or enrichment activity para makabawi siya sa kanyang ibinaksak nung first grading. Para sa ganun, second grading pa lang, makapasa na siya. Paano ko yung magulang mismo ang bagsak sa school, hindi nag-aaral? Ano ba ituturo niya sa bata? Di ba maraming gano'n So usually, ang nakakatuwa sa ating ahensya, may ang ginagawa ng ating mga teacher, especially sa public, ang ginagawa nila sa public school siya. Ang ginagawa nila, Doc, ay simple lang. So, ini-educate ang magulang. Especially yung mga magulang na hindi nakatungtong ng high school or ng kolehiyo. So, ang ginagawa, sila ay pinapupunta sa school para bigyan ng nagkakaroon ng parents orientation o values formation ang mga magulang para ma-guide nila ng mabuti yung kanilang mga anak. Marami rin ako kakilala, hindi lang yung mga nababalita sa Facebook, yung nagbubuli. Bullying. So pag nagbubuli yung bata, paano natin
Pero pagkausap ko naman yung bully, ang bait-bait. Yeah. Exactly. Bakit ganun? Pero pag sa school, ang tapang na, manununtok na. Oo. So, nasaan yung problema sa bullying? So I think siguro ang number one cause ng bullying, siguro ito ay nagmumula sa loob ng tahanan o sa loob ng pamilya. Kasi kapag ang bata ay hindi niya naramdaman na siya ay well-loved o well-supported o hindi niya naramdaman na siya ay secure sa pagmamahal ng kanyang mga magulang, Magbubully siya. Oo, mambubuli siya kasi naghahanap siya ng pansin. So, yun ang nagiging problema. Kaya kung ang bata ay naramdaman ng bata na siya ay talagang mahal na mahal ni tatay at ni nanay, siya ay well-supported, so yung bata ay secure na secure at ang kanyang self-esteem ay napakalakas at doon hindi niya maramdamang mambuli. Okay. Alam ko, Leo Angeles, marami kang ikaw nagiging speaker sa mga insets, sa mga lectures, sa mga teacher, tinuturuan mo, mga principal. Exactly. Ano pa yung mga ibang tips mo para sa bata, para sa mga magulang? Okay. Una siguro sa mga magulang, tulad ng aking sinabi kanina, dapat alam ninyo ang inyong responsibilidad bilang isang magulang. Okay? Bilang isang magulang, napakalaki po ng inyong responsibilidad. Lagi ko pong sinasabi na ang tunay na pag-asa ng bayan, kayong mga magulang. Kasi kung hindi nyo aalagaan at aakayin ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak upang mag-aral, so paano na ang mga kabataang tinuturing nating pag-asa ng bayan? So dapat lagi tayo nakasuporta, so dapat lagi tayo nakamonitor sa ating mga anak para sa ganon, malaman natin kung talagang ang ating mga anak ay tunay na nag-aaral. Okay. Meron tayong mga final tips para sa mga bata naman. Let's say, nakita to ng magulang, itong video. Correct. Nakita na cute si Leo. Tapos gusto ipakita ka sa mga bata. Ano yun? Ano ba style mo sa mga bata? Okay. Kinakausap mo? Song and dance ba? Kasi actually, Doc, nung ako ay dati pang teacher, usually ang ginagawa ko, sinishare ko yung aking experience. So, Sige yung nga. Yung aking naging karanasan nung ako'y bata pa. Okay. Okay. Like kung sinasabi, kasi ang mga kabataan ngayon para silang takbo ng takbo. Ngayon, takbo ng takbo. Takbo ng takbo, hinahanap ang kanilang sariling identity, yes. Naghahanap ng sariling kaligayahan. So ang ginagawa nila... Ikaw, nahanap mo na yung identity mo? Of course! Hanap na. Tukoy na, Doc. So yun, going back to that issue. Sige. So as ang mga kabataan ngayon, parang they are always searching for their identity. Tama yan. Oo, yung for place nila. Yung happiness nila. Kaya ang tendency, akala nila... Subok sila na subok na lahat. Minsan nagwawala, minsan mabait. Bumabarkada sa mga wrong barkada, wrong friends, di ba? Wrong friends. Oo. So ang tendency until makapili sila ng maling barkada hanggang tuluyan ng masira ang kanilang buhay. So ano payo mo para hindi sila mahanap nila yung tunay na sila at hindi yung maling barkada? Siguro number one ay you have to you have to love your parents. Love your parents. Oo. Pangalawa siguro yung kanyang connection with our God. Importante 'yon. Okay. Magdarasal. Then yung pangatlo siguro talagang yung tamang pag-aaral. Kasi sa loob ng paaralan, laging makinig kay teacher. Kasi importante 'yon. Kasi ang mga guro ay talaga namang ang tunay na kanilang malasakit sa mga bata ay talaga namang 100%. Okay? Walang teacher na nagturo ng mali sa kanilang mga estudyante. So, tandaan natin na lahat ng emosyon ay ating mararamdaman. So siguro dapat hinahinay lang. Basta ang mahalaga, enjoy your studies, yun ang importante. Yung kanina kinukwento mo, merong bata mahina sa math, magaling sa arts, mga ganyan, may kanya-kanya. Ayaw na niya aralin yung iba, bagsak lagi sa iba. So anong payo mo na aralin niya lahat? Oo. Kasi meron tinatawag na multiple intelligences by Howard Gardner. Multiple intelligence. Sige. By Howard Gardner. Iba't ibang talento. Iba't ibang talento. So ibig sabihin nun, kasi ang mga bata ay may kanya-kanyang talento. For example, kung ang bata ay medyo mahina sa math, maaari namang siya ay magaling sa sports. Kung ang bata ay mahina sa sports, maaaring magaling naman siya sa music. Okay. Oo. So ibig sabihin nun, may kanya-kanyang talento. Kung ang bata ay may talento sa ganitong aspeto, so dapat doon niya pagbutihin.
Para at least doon niya maipakikita ang kanyang galing at Confidence. husay. Oo. Yes. Exactly, Doc. So, final words, Leo, alam ko gumagawa kasi ito ng video. Okay. Kaya sabi ko, guest na kita. Alright, so guys, sa una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Doc Willie Yes. for inviting me sa kanya. Pupuntahan yung page mo. Oo. So yung account mo. I am inviting everyone po to subscribe to my YouTube channel at Sir Leo Angeles. Okay. Okay, maraming salamat po. Thank you so Bless po. much. Thank you.